Isang malagim na trahedya sa karagatan ang nangyari matapos lumubog ang Roro passenger vessel o pampaserong barko diyan sa karagatang sakop ng Pilas Island, lalawigan ng Basilan kaninang madaling araw. Sa ngayon po, 18 katao na ang kumpirmadong nasawi, kabilang na po ang isang 6 na buwang gulang na bata. Habang nasa 24 na individual pa ang target ngayon ng malawakang search and rescue operation ng mga otoridad. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG, hindi naman nagkaroon ng overloading ng mga pasahero at posibleng ang masamang panahon ang ugat ng pangyayari. Report mula kay TJ Mendoza. Pumalo na sa 18 pasahero ang nasawi sa paglubog ng Roro vessel na MV Tricia Kirsten 3 sa katubigang sakop ng Pilas Island, Basilan, kaninang alauna ng madaling araw. Hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, nasa 317 katao nang nasagip, kabilang na ang 27 crew na mula sa lumubog na Roro. Sinabi ni Philippine Coast Guard Operation Chief of Southern Mindanao Commander Romel Dua, 24 pa na katao ang kanilang hinahanap. Katuwang ng PCG sa kanilang search and rescue operations ang Philippine Navy, Philippine Maritime Group, local authorities at maging ang Philippine Air Force. Aniya, lahat ng asset ay kanilang ginagamit upang masagip pa ang ilang nawawala gaya na lamang ng deployment ng Air Force ng kanilang Black Hawk. Lahat ng assets, actually, aside sa mga nabanggit kong assets ng Coast Guard, nasa area rin po yung 2 barko ng Navy. Ang PNP Marig po, nagpadala rin po ng barko. Andun rin po ang Philippine Air Force, nagpadala rin po ng Black Hawk nila to also join the reconnaissance po sa area. So, hindi po tayo titigil hanggat hindi po makumpleto itong SAR operation. Sa record ng PCG, alas 10 kagabi nang umalis ang Roro sa pantalan ng Zamboanga City at patungo sana ito sa Jolo, Sulu. Pasado alas 12 ng ating gabi, nakasagupan ng passenger vessel ang malalakas na alon sa nasabing katubigan hanggang sa lumubog ito. Isang pasahero naman ang nagsabi na pasado alauna ng madaling araw ay nakita na nila ang pagpasok ng tubig sa kanilang sinasakyang Roro. 1:30 AM unti-unti na lumubog ng tubig. Pagkatapos itumba na agad. Sa isang video ng pasahero, maririnig ang paghingi ng tulong ng mga biktima habang palutang-lutang sa dagat. Pagsikat ng araw ay isa-isa nang inilatag ang mga katawan ng nasawi sa trahedya. Marami sa mga maal sa buhay ng mga pasahero nag-aabang para malaman ang sitwasyon ng kanilang mga kamag-anak. Labis ang kanilang pag-aalala habang ang iba nabalitaan ang insidente nang maipost ito sa Facebook. Nakita namin na sa social media. Tapos, bago umalis yung barko kagabi, tumawag pa yung pamangkin ko sa isang pamangkin sa pinsan ko niya na umalis na sila. 1 minute before lumubog, nakatawag pa sa isa niyang kaibigan. Okay naman daw siya, buhay, silang 4, pati yung mga kaibigan niya, nanay ng kaibigan niya. Kaso na-injured yung paa niya. Wala kayong contact. Hindi naman kami yung tatlo okay na, pero yung anak nila wala na yung 6 months, pero yung isa pa na 7 years old. Yung 6 months yun nasa Isabela ngayon. Oo, nung doon na siguro, dinala na dito. Sa panayam kay Captain Noemi Girao Kayabyab, tagapagsalita ng PCG, sinabi nitong hindi naman overload ang passenger vessel dahil batay sa manifesto ay 332 katao kasama ang crew ang sakay nito na mas mababa sa maximum capacity na 352 passengers. Naniniwala rin ang PCG official na amihan ang sanhi na malakas na alon sa bahagi ng karagatan habang wala ring nakataas na gale warning sa nasabing dalampasigan. Itong panahon po, usually amihan po ngayon. So malakas po talaga ang current sa area na yan. Meron po tayong ibang mga kapitan, no? Yung mga kapitan po ng barko na nasasabi po na hindi po muna sila maglalayag dahil nga po malakas ang alon paglabas po nila sa pantalan. So it is always a collective effort po talaga. Again, before po umalis ang barko sa bawat pantalan at before po tayo magkanda ng pre-departure inspection, ang kapitan po ng barko ay
magsasubmit po sa Philippine Coast Guard ng tinatawag po nating Master's Declaration of Safe Departure. So, ibig sabihin po niyan, didi-declare po ng kapitan na ang kanyang barko or even yung motorboat po niya ay seaworthy to sail. Tinitiyak ng PCG na hanggang sa mga oras na ito ay walang naitatalang oil spill. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, tapang, tapat.